May mga nabasa ako sa mga Facebook group comments, no, na sinasabi na wala naman daw talagang pakialam yung mga bangko dyan sa mga abusadong ula, kaya hindi raw valid na hindi kayo pahiramin ng bangko dahil abusado naman daw yan, wala naman daw yung pakialam ng mga bangko, hindi naman maapektuhan kung sakasakaling maglo-loan kayo sa mga bangko dahil kahit may mga hindi kayo bayad na mga utang dito sa mga ulam na ito. Alright, welcome back. Magandang araw po sa inyo mga kadyani. Ito ang inyong lingkod, kadyani ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula. So bago po ang lahat, humihingi po ako ng lambing sa inyo. Maglalambing lang po ako. Pakipollow na po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na, i-hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ula. So yun, gaya ng sinabi ko, hindi naman talaga pinakikialaman ng bangko kung nagpapautang ng malaki yung mga abusadong ulan yan, yung mga loan sharks na yan. Ang problema, kaya naman pwedeng magkaroon tayo na hindi ma-approve na loan sa mga bangko kung yung ulan na yan, kahit abusado pa yan, kung sila ay accredited ng CICO, ng Credit Information Corporation, kung sila submitting entities. Ibig sabihin po nun, nagpapasa po sila ng mga datos natin kung tayo ay hindi nakapagbayad doon sa isang lending company, sa isang online lending apps, sa isang financing company, basta accredited at submitting entities. Kumbaga parang ganito, ako may utang ako kay Digito, no? No? Sabi kasi, kahit sobra na ibinayad ko, maaaring nasa mababang credit score ako ng CIC. Dahil meron pa rin akong sinasabi nila na utang na hindi na isettle, yun nga yung principal amount, yung 3.5. But my problem is, ang laki na nang naibayad ko, kaya ayokong bayaran muna sila hanggat hindi kami nagkakaharap. Para mabura yung record ko sa kanila. Magharap kami sa legal na paraan, hindi sa titext nila ako na sasampahan ng small claims. O-opera ng principal amount. Ano pa kayo offer na? Sobrang laki na ng interest. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga ulang ngayon na abusado o yung mga loan sharks, mayroong mga submitting entities, yung iba dyan sa CIC. No? Hindi porket abusado wala nang karapatan na magpasa o magparehistro sa CIC. Kailangan nilang gawin yun. Kasi kasama po sa requirements po yun ng pagiging isang lending company. Okay? Ngayon, meron kasi akong mga ganyan na nababasa nga sinasabi, Dick, makakapag-loan pa rin. Ang proseso po kasi ng submitting entities, pag tayo hindi nakabayad, kunwari nga, example din kayo na, yun. Tapos hindi pa rin natin nababayaran yung utang natin sa kanila. Mananatili tayo merong credit history na hindi nababayaran doon sa mga company na yan. And then, magiging basihan po yan ng bangko. Basihan, hindi po sasabihin na, ay, hindi ko pa utangin to. Kasi hindi maganda yung credit score mo o mababa yung credit score mo. Gagawin basihan kasi yan kung bakit ka hindi ka makakahirap o madidecline ka dahil may mga utang ka na hindi mo nabayaran doon sa ibang mga lending companies na accredited ng CIC nga po. Diba? Yun po yun gagawin basihan lang. Hindi po porke sinabi na walang pakialam as in talagang wala silang pakialam sa operasyon ng mga ibang lending. Basta ang pagbabasihan nila yung score ninyo at yung history ninyo kung mga nakapagbayad ba kayo ng mga utang sa mga lending company. Example, meron ako kung sinubukan yung home credit. Diba? Submitting na, accessing entities pa yan. Tapos gusto kong kumuha sana ng cellphone. Magbabayad naman ako, may pan-down payment. But that time, may utang pa ako sa iyon. Meron pa akong appliances yun if I remember it correctly. May isang buwan pa yata ko o 2 buwan na kulang na hulog doon sa iyon, para doon sa appliances na yon. Kukuha ako sana na cellphone sa home credit. Then tinry ko. At nung sinubukan ko siya, nagulat ako, sabi sa akin nung parang agent nung home credit o basta sa atin yung nag-a-assist, sir, may utang pa po ba kayo sa ibang lending company? O sa ibang lending facilities o financing? Sabi ko, nagulat ko. Di namin ko, siyempre magsasabi ako ng totoo, di ba? Ay, opo sir, meron pa po. Pero alam ko parang 2 or 1 month na lang po ang kulang ko na sabi sa akin nung agent o nung nag-a-assist, ayusin ko raw muna kasi nakikita sa system nila na meron kang hindi nabayaran at di ka pa nababayaran o fully paid pa, hindi pa na po fully paid.
tapusin ko raw muna bago ako pahiramin ng home credit. Di ba? Kaya meron mo, may pambayad ako, may pang-down ako ng time na yun, pero hindi ako pinahiram dahil meron nga pala akong loan appliances. Siguro kahit pera, basta nalaman nila, gagawing basihan lang po yun. Kumbaga parang syempre, kung ikaw nagpapautang, di ba? Bigay ka ba kagad ng bigay sa mga tao na sabi na kahit kakilala mo? Paano kung yung kakilala mo buon sa utang? Halos lahat ng kaibigan mo, 10 kayo, lahat kayo nahiraman, panlabing-isa ka na. Sa tingin mo, magtitiwala ka ba na pahiramin yan? O hindi? Di ba? Ganun po yung sistema at ganun po yung siste ng CIC. Kaya nga kailangan po nila magpa-register. Yung mga OLA na yan, kahit abusado yan, kahit mga loan sharks yan. Kahit nga na-raid na yun, ibigay ko yung sample ng OLA na na-raid. Zip Peso, si Bali Loan, si Lemon Loan, si Opera. Na-raid yan. Pero nandiyan pa sa CIC, nakikita ko. Di ba? Yung nga si Muka sabi ko sa inyo, wala na lisensya sa SEC, pero accredited pa rin, submitting entities pa rin ng CIC. Yan kasing gagawin basihan. Hindi po yung magiging kasiraan ninyo. Gagawin lang po yung basihan ng mga bangko, ng ibang lending company, ng ibang financing company. Ilinawin ko lang. Kasi iba nagbibida-bida eh. Ako kasi dito, kwento talaga ako. Pakita ko sa inyo, ayan. Pakita ko para katunayan na nasa lending ka, nasa CIC pa yung mga ula na yan. Ito, yung submitting entities. Sige, list of submitting entities in the line with the mandate of the Credit Information Corporation to establish a comprehensive and centralized credit information system for the collection and dissemination for fair and accurate information relevant. Di ba? Ito kasi nga yung pagbabagsakan ng mga datos natin. Yan, pakita ko sa inyo ulit. Ayan, submitting entities po, Treasury Bal Fintech Lending Corporation. Yan po, ang hawak niyan is Zip Peso, tsaka alam ko Lemon Loan. Yang Treasury Bal. Ganyan po, magre-research. Tignan nyo muna kung ano yung hiniraman nyo, Zip Peso. Search nyo, Zip Peso. Tapos tignan nyo sa About This App. Tignan nyo sa About This App na makikita nyo sa baba na yung na yan. Kung saan lending company siya under. Ayan, Treasury Bal. Corporate name. Ayan, papakita ko sa inyo. Diba yan, sa baba? Zip Peso, tapos Treasury Bal. Ganyan po magre-research. Hinahainan ko na po kayo. Binibigyan ko na po kayo ng linaw para kahit paano, para kahit kayo na mismo mag-research, maiintindihan nyo na. Kasi yung iba, hinainan ko na, gusto subuan ko pa eh. Gusto ko matuto kayo. Gusto ko matuto kayo sa sarili nyo para malaman nyo kahit, paano kung kumari meron akong ibang ginagawa. Kasi minsan may ganun, yung mga katong sa akin, mamadali. Kailangan daw, kasi paano may ginagawa ko? May trabaho ako. Hindi ko agad-agad makakasagot. Mag-research din po kayo para matutunan nyo po. Para magkaroon po kayo ng ideya para hindi kayo agad-agad naniniwala doon sa mga sabi-sabi, mga nagbibida-bida. Ako dito kahit nagtatrabaho ko, nag-research pa rin ako para sa inyo. Para mag-update po ako sa inyo. Para linawin ko yung mga usapin tungkol sa mga ganitong tinatalakay tungkol sa mga OLA. Hindi po yun hindi po yung kwentong bardero. Ang kwento ko rito laging may background. Kaya kung may maninira sa akin, wala akong paki sa inyo. Magsabi sa akin na hindi to sinasabi ko, ayan, mga ebidensya na. Masasabihin ako pa yung nagsisinungaling. Lagi ako may mga dyan, background, lagi may ebidensya. Hindi ako basta kwento lang ng kwento. Ayoko yung sa mga kwento lang. Tapos wala naman pinapakita, nagre-research siya. Nagre-research sila. Wala namang maipakita. No? Kaya sabi siya dito sa channel ko, nagre-research ako kahit na masakit na ulo ko. Kahit nasa trabaho. Yan, nililinaw ko sa inyo. Kung bakit kung bakit maaring hindi kayo ma-approve sa mga bangko. Dahil kung accredited po ng CIC at submitting entities, yung isang OLA, kahit revoke yan, kahit na-raid yan, kahit may kahit may problema yung OLA na yan, kahit abusado yan, kahit loan short yan, basta accredited and submitting entities, ipapasa po tayo ng mga yan. Kaya nga sabi ko nga, di ba, sana sa CIC nga, hinihiling ko na maging mahigpit din sana sila na kapag ganyang alam na nila may mga issue na revoke na, wala na lisensya, tanggalin na rin sa CIC kung maaari lang. Tanggalin na nila kung merong raid, kung merong nangyaring raid sa kumpanya na yan. Kasi may paglabag sa batas eh. May data privacy pa, di ba? Inuuna nila yan, ganyan, paglabag sa data privacy. Dapat kapag ganun yung isang OLA, isang lending company, baklasin na kagad ng CIC. Kasi lalabas parang nakukonsinti. Biruin mo, naharas ka na.
na nasira pa yung record mo, yung credit score mo doon sa mga pagpapautang kahit bayad ka doon sa iba. Gano'n lang po, sana nililinaw ko lang po, sana nalilinawan kayo na hindi ako basta kwentong barbero rito kasi may mga nakikita ako, may napapanood ako, may mga nababasa ako na kapag ka umutang sa OLA, hindi naman dumaapektuhan yun sa bangko. Hindi talaga, hindi naman apektado ng bangko yung OLA. Apektado kayo kung accredited as submitting entities ng CIC yung OLA nyo. Kaya kung sasabihin sa akin, meron pa, Digido, Malicap, Kibiku, Peso Ready, OLP, mga loan sharks, na maaari maging dahilan kung bakit hindi kayo maaari kayong maging dahilan para pagbasihan ng mga bangko na nahiraman nyo yan, tapos hindi nyo nabayaran. Para sa akin, kausapin nyo na lang yung mga OLA na nahiraman nyo kung sila ay submitting entities. Ganun na lang po, makiusap na lang kayo hanggat maaari kung ano yung kaya yung ibayad, pagbigyan nyo na, subukan nyo makiusap. Pero kung hinaras kayo, it depends on you. Kung gusto nyo ituloy yung pagbabayad, kung gusto nyo ayusin yung credit score nyo, kung gusto nyo ayusin yung for the future. Ako, ayusin ko itong aking mga utang. Ilan na lang naman to, December, siguro matatapos ko na talaga lahat. So yun mga ka-Johnny, itong nilingkod ka-Johnny ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. Sarang hamnida po.